Hello everyone, this is Ben Wiener and ito ang ating first ever live podcast. Siyempre maraming salamat sa nag-setup nitong live podcast natin. And sa mga hindi nakakilala, Ben Wiener po ay nag-i-interview ng iba't ibang tao galing sa iba't ibang industriya para makapagbigay inspirasyon sa mga kapwa kabataan nating Batanggenyo. At ngayon, may kasama tayo na first guest natin sa live podcast natin. Taga Binyan, Laguna to, pero sinundo pa natin sa Lipa City. And sa mga hindi nakakilala, magpakilala ka naman. Sir Bong. Good evening. Magandang gabi sa lahat ng mga taga Batangas. So, thank you. So, salamat sa mga nag-set up sa imbitasyon. So, isang karangalan na maimbitahan sa ganitong anong tawag sa ganito? Yung podcast platform. Podcast, yeah. Okay. Ako nga pala si Clifford Bong de los Reyes. Isang entrepreneur. So, negosyante. Isa ring financial advisor at unit manager sa isang kilalang insurance industry dito sa Pilipinas. So, ayun, yung edad di ko na sasabihin para, di ba? Para medyo, kung anong isipin nyo, yun na yun. Oh, yun lang. Salamat. Ayun. Sir, salamat ulit sa pagtanggap mo ng imbitasyon, no? Kahit sobrang biglaan. In-invite ko kasi si Sir parang 3 days bago tong event. And sobrang thankful kasi wala akong ibang maisip na guest ko sa first live podcast na to kung di si Sir. Kasi talagang pagdating sa mga principles and values ng buhay, punong-puno tong tao na to. And Sir Bong, siguro una ko itatanong, ano yung paano yung naging pagpapalaki sa'yo nung mga magulang mo? Ang deep niya. Ang lalim ng tanong kaagad ah. Isang normal na bata sa probinsya kasi lumaki ako sa Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan. So, sabi nga nila yung mga taga San Jose, peking Bulaqueño. Kasi kami yung katabi mismo ng Quezon City. So, hindi yung salita namin, kung mapapansin ninyo, hindi sobrang pambalagtasan eh. Hindi ganun eh. Diba? Parang pang Manila na. So, normal na bata, sakto lang sa buhay, naghihigib ng tubig, nakaranas kumain ng kanin na yung tuyo, sisipsipin mo para, alam mo yun, normal sa amin yung ganon. Binless lang kasi masipag ang parents ko. And then, ano bang gusto mong malaman? Nag-aaral ako sa isang Dominican school, so laking madre ako. Kaya nag-college ako, doon ko sinubukan lahat. Nag-cutting, nag-drop ng subject. So normal na tao. Hindi ako pinanganak sa na meron na lahat. So lahat ng kung ano meron ako, kailangan ko paghirapan. So ayun, siguro okay na 'yon. Oh. Yun, thank you sa pag-share ng part na yun ng buhay mo. Pressure. Sir Bong, gusto ko lang malaman, dun sa sa paglaki mo, ano yung isa sa mga lesson na natutunan mo galing sa mga magulang mo? Yung dinala mo papunta dun sa pag-transition mo na tapos ka na sa college, papunta ka na sa totoong game ng buhay. Actually, ang hindi ko makakalimutan yung sabi ng father ko na kung may ini-expect ka na sa isang bagay, huwag mong iasa. Kailangan ikaw mismo. Parang sabi niya inspect what you expect. So, ikaw mismo. Diba? Inspect what you expect. Yes. So, yun. Kumbaga, dapat nakatuto ka dun sa mga bagay na... Hindi naman literally nakatutok. Example, iniisip mo na kailangan ganito yung mangyari sa kumpanya ko or sa isang negosyo. Kailangan ginagawa nila to, kailangan laging malinis. Yun ang expectations mo. Pero paano mo mapoprove yun? Diba? Kaysa magtanong ka, tumawag ka, why not pumunta ka na lang kaagad? Pumunta ka, ikaw mismo mag-check kung nagagawa ba yung mga gusto kong mangyari. Diba? Yun yung first step. Kumbaga ikaw talaga yung kikilos. Oo naman. Wala kang ibang aasahan, sarili mo lang muna sa umpisa. Ano yung naging source of income nyo ng mga magulang mo? Binuhay nila sa'yo? Ano yung mga binuhay nila sa'yo? Source of income ng parents ko? Oo. Ang father ko kasi ay isang accountant, certified public accountant. Okay. Oo.
Ang mother ko naman, nagtapos ng BSBA. Mm. Okay? So, ang father ko nagtatrabaho sa government agency before. Kung familiar kayo dun sa may Love Bus, tanda na nito, pre. Love ba? Oo, Love Bus, yung government buses nung araw, yung may puso, yung sabing ibabalik daw nila ngayon. Ano yun? Free transportation? Transpo ng government. Okay. Yun, doon siya nagtatrabaho. And then yung mother ko, that time, sinasama ako lagi pag nag-aahente siya. Yung sa LRT, nagbebenta siya ng mga alahas. So, yun ang kabataan May ganun ko. pa ba ngayon? Mga nagbebenta ng ala sa MRT? Parang wala na nakikita. Hindi naman, sumasakay kami ng MRT. Correction, sumasakay po kami ng MRT. Oh, LRT, papala, wala pang MRT noon guys, LRT. Tapos pupunta kami doon sa bebentahan ng nanay ko ng alahas. ng alahas. So, in other words, salesperson yung nanay ko. So doon galing yung trait mo na Hindi actually. Nabuo lang din talaga. Nabuo lang, na-develop. Para lang malaman ninyo lahat, introvert ako. Kasi accountant ako by profession. So, ako yung kinaiinisan ninyo sa kumpanya na boring na accountant na madalas mali-mali yung sweldo at computation sa inyo. So, ako yun. So, hindi ako magaling makipag-usap sa tao talaga. Kasi more on numbers. Ngayon. Paano napasok parents mo sa business? Paano nag-start? Siguro, hindi ko natanong actually direct ang father ko. Pero sa tingin ko, yung mindset na, yung kagaya ng binanggit ko sa'yo before na, kung gusto mong medyo komportable ang buhay mo, wag kang umasa lang sa isang source of income. Which is yung pagtatrabaho. Kailangan siguro mag-ipon ka, kumita ka ng konti, and then transition ka into business. So, doon nag-umpisa yon. So, service sa school, ang unang negosyo namin. Transportation din talaga. Transport talaga. Nagsa-service kami doon sa school. Jeep, nung time na yon ng namin. Hanggang sa lumaki, pinalad ng Diyos, nag-transition sa Laguna, shuttle service. Ayun. Doon nag-start. Yes. Anong name nung business na yun? Huwag na natin sabihin. Huwag na. Hindi, huwag na sabihin, guys. Secret. Tapos after nung tumatakbo na yung negosyo, so na-witness mo yun? Oo naman. Katulong ka. Yes. Mahigpit hindi naman sobrang higpit, pero just ang father ko. Just, kumbaga, hindi mo makukuha ang isang bagay, dapat paghirapan mo. Okay. So, ang baon ko nung college ako, 20-30 pesos. So, ang kailangan ko, para may pang-date ako, diba sabi ko nga sa'yo, typical na isang estudyante, college student, kailangan ko mag-work. So, is either gumagawa ako ng signage dun sa shuttle, sa bus. And then, bumabiyahe din ako. So, 3 a.m., gigising na ako noon, babiyahe ako, in-out 5, in-out 6. Sa bus yan? Yes, sa bus to. Nakabihis na ako ng pang-school uniform. Para pag birahe ko, commute ako, pasok ako school. Yes. So, yun ang source ko ng income para alam mo yung date, may makain ko yung kasi hindi namin alam yung McDo dati. Nung sa probinsya. Nung nalipat kami sa Laguna. Walang ganun sa Bulacan? Wala pa. Wala pa ha. Baka mamaya may mag-bash sa akin ha. Wala pa nung time ko sa Bulacan ng McDo. So, nung na-transition ako sa Laguna, McDo. Diba? McDo exposure na. Diba? So, ayun. So, ipon ako. Magkano lang yung 1-piece burger with fries. Diba? So, yun. So, kailangan kong Sa nakikita ko, mas nakapag-instill sa'yo ng values, father mo talaga. Pinaka naging role model mo. Father ko sa singin ko sa mindset sa negosyo. Father. Mother ko naman sa pakikisama sa kapwa. Values. Ito matanong ko lang, pwede mo sagutin, pwedeng hindi. Tingin mo gaano kahalaga yung role ng mga magulang pagdating sa pagpapalaki sa anak? Sobrang halaga. Actually, sobrang halaga kasi sabi nga nila kung ano yung trait ng bata, most probably it's because of the parents. It's because of how the parents raise them. Pag nakita mo yung bata na medyo, example, makatwiran, di ba? Yung mga makatwiran, most probably baka ganun din sa bahay. Hindi ko nila lahat pero to answer your question, sobrang important yung magiging values mo kasi yun yung magiging base Diba? Tama. So, kaya ako natanong kasi, hindi kasi lahat, kasi lumaki ka nang nandoon yung mother and father mo, no?
Lumaki ka ba na nandoon? Actually, my father had to make sacrifices. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi naman kami pinanganak o nag-start ng maganda agad. Mm. So, laging, most of the time, wala talaga yung father ko. So, marami siyang namimiss. Okay. Na Pero sa events. Pilipinas siya. Oo naman. Nagkataon lang na marami siyang Yes, inaasikaso. like yung trabaho niya kasi may mga kailangan meetings, biglaan. Which wala naman akong, nung una, to tell you honestly, iniisip ko ba't ganon? Mm. Normal naman yun pag next graduation, 'di ba? Bakit Wala yung eh. ganon? Oo. Pero alam mo nung tumagal, na-realize ko that's the sacrifice my father had to make para maging okay yung buhay namin. Yun din, no? Nung alam mo, nung naranasan ko din yan, lalo na, so mahilig ako sa basketball eh. O nga pala yung same ka, no? Father Oo. mo, no? Kasi si OFW. father ko naman, wala siya sa Pinas, Oo. OFW siya. So lumaki ako nang wala din. Oo. Ang maganda lang na natutuwa ako sa'yo, kahit papaano, nandito yung father mo, natuturuan ka kahit papaano mapagsabihan. Yes. Nakakausap ko naman siya everyday. Kaya lang, most of the time, yung mga important gets mo sa school. Yun naman diba? yun Normal Yun na no? problem May yan family day, Dati, diba? may family day. Oo. Diyos ko, wala tatay ko, nanay ko lang. Tapos Diba? pagtitripan nyo yung mga kompleto yung pamilya, no? Oo. Ganyan nga. Kasi, kaya ako natanong nga din sa'yo, may mga mahilig sa basketball, may na-miss ka na importanteng Yes, ng anak mo, yes, di ba? yes. Napakaswerte ng mga bata na lumaki na nandiyan yung mga magulang. Oh, lalo ngayon. Kasi Diba? ngayon, may option work from home. Oo. So, andyan ka, nakatuto ka sa anak mo. Diba? So, very, ano mo tawag sa ganun? Napakaswerte Oo. ng mga bata ngayon. Sir, may mga kapatid ka ba? Yes, 4 kami. Panganay ako. Panganay ka? Oo. Kumusta naman pagiging panganay? Para na ipasa ba sa yung responsibilidad or hindi naman? Hindi naman. Actually, hindi ganun yung father ko. Ang father ko, siya yung talagang typical na lalaki. 'Di ba? Anak ko 4, responsibilidad ko 4. Ngayon, nasa sa amin na, mga magkakapatid, kung gusto namin tulungan. Mm. Yung kapatid namin, kunyari, pag hindi pa nakaka-graduate, gusto namin tulungan. Nasa amin yun. It's our choice. Hindi kami inubligan ng parents ko, talagang tatay ko talaga is, hindi pwede, dapat tapos. Ako yan, ako lahat. Ganon. Sir, bang mabalikan ko yung sa shuttle service nyo sa Laguna. Anong age ka nag-start na mag-work doon? Di ko ma-recall yung exact age, pero college ako nung rumaraket na ako. Yung sabi kong signage, nagda-drive ako. Kaya nakapag-drive ka na din. Yes. Oo. Galing. Sa sumusundo ako, minsan kotse dala ko, sinusundo ko yung boss dun sa kumpanya, pag private yung, alam mo yun, yung sundo. Sir, bang bago maipasa sa'yo yung business na yun, ano yung nakita mo na pinaka naging problema ng negosyo? Kung may natatandaan ka lang. Nung father mo pa yung nag-handle. Madami actually. Madami ako nakitang problem ng negosyo. Unang-una, kahit ito I think yung mga nakikinig din na dito na may mga negosyo might agree or hindi. Pero you're only as good as your last na kausap mo dun sa empleyado mo. Example, sir, birthday po ng anak ko, pabali po. Sige, okay lang, pabalihin kita. So, okay kayo. Kahit 10 beses mo gawin yon, pag yung last is hindi mo na pagbigyan, well, masama ka na. So, yun yung medyo sa negosyo Hindi ka naman kasi pwedeng maging so strict sa negosyo 'Di ba? Kasi sabi nga 'di ba nila, ang Pilipino malambot ang puso. So pag may nakiusap sa iyo na staff mo or na kasama mo sa negosyo, kung kaya mong pagbibigyan mo Kaya lang may mga oras kasi na hindi kaya ng negosyo You're just meeting ends meet 'Di ba? May panahon gano'n, mahina yung negosyo, saktong bumali siya, hindi mo na pagbigyan, 'di ba? Medyo nagkakasamaan ng loob. So isa 'yon sa pinaka natandaan nyo. Yes, isa 'yon sa nakikita kong hirap. Yun yung naging dala-dala nyo nung nagkaroon na kayo ng sarili nyo negosyo. Oo. Kahit anong perfect mo, may masasabi at may masasabi sa'yo. Lalo na pag may mga hawak ang tao, no? Parang itong podcast mo. Kahit anong perfect ito, anong gawin mo, meron pa rin masasabi sa'yo, di ba? May mga makikita pa rin, no? Pag doon ka titingin, no? Ano yan? Actually, magde-depend yan sa attitude mo. Paano mo iti-take yun? Take mo ba siya as or constructively, di ba? So, interviewin kaya kita. Baliktad no. Sir, ano yung unang business na nasubukan nyo? Ganito. Ang unang business ko is Resto Bar. Sa Binyan, Resto Bar. So, Popski Resto Bar.
Wala na siya ngayon. Hindi ko na ipa-plug. Hindi ko na, kasi nung yung garahe ng bus ng father ko, may bakanting place. May di malaki, hindi naman kaliitan. So nakita ko, why not? Nag-start yun talaga, nasabi ko, magluto kaya ako ng putahe kasi nagiging, alam mo yun, yung pick up point ng mga employees, yung area. So baka kailangan nilang almusal, sa akin na bumili. Mm. Hanggang sa nakita ko na okay, lumago. And then malapit sa school, may possible, may potential na business. May So market, no? bumili ako una, videoke. Tapos nag-request sila, kuya, baka naman next time may Red Horse na. O di nag-Red Horse. Guess mo? Sunod sa Red Doors. Hindi, wala na. Tapos gumanon na. Yun ang unang-unang business na hinandle naming mag-asawa. Gaano katagal? Tagal. Kasi hanggang gumraduate ako ng college, siguro hanggang 2000, mga 5-6 years din. Tagal. Yes, matagal. And then nag-transition ako sa shuttle nung iniwan ng father ko. Iniwan. Ang mali ko, dapat nung nag-transition ako, hindi ko binitawan yon. Yun ang naging problema ko. Wala akong mentor before, so hindi ko alam yung magiging atake. Oo nga, no? Diba? So, first time ko na mas malaki kita nitong isa, nag-focus ako Nag-focus ka dito. Napabayaan ko to, nagsara. Diba? Yun ba yung pinaka naging problem lang nung resto bar? Sadyang nilet go mo siya nung nagkaroon ng Yes, nung oo. pinamana? Oh, yes. Pero nung minamanage mo siya, Nung ako wala mismo namang yung, problema. wala. Nung ako nakatutok, ang problema ko doon actually, maraming nagsusuntukan pag lasing na. Totoo to kasi school, di ba? Pag lasing na, hindi na nagkakaigihan. So ang remedy ko is, meron akong tropang pulis. Sabi ko, pare, daan ka naman doon. Pag dumaan ka doon, libre na yung dinner mo. So yung visibility lang niya, nawala yung problem ko. So actually, wala akong problem sa resto bar nung ako mismo yung nag-handle. Nung nag-shift ako, doon na siya napabayaan din ng Yung sa sa shuttle. Sa shuttle na. kasi nag-retire na yung parents ko noon, nag-migrate na sila sa US. Kumbaga, ikaw lang mag-isa dito na iwan kasama yung mga kapatid. Oo, ako lang. Okay. Kumbaga, napasa sa yung Lahat, as in, isipin nyo yung overwhelming pressure. Kasi sanay ako sa ganitong maliit lang, and then shuttle service na ang daming bus, ang daming kliyente. daming So hindi ko May kaya. employees no ng father mo nung iniwan sa'yo? Madami nasa around 50-60. Dami. Yes. Sipin mo biglang in one snap 50-60 families ganun, na asa sa'yo. Yes. Hindi ko kinaya talaga. Ilang years mo siya na-handle bago ka nag-give up? Hindi ko matandaan ilang years, pero tanda ko kung kailan ko siya give up. Year. Tanda mo yung year. Yes. 2014 ng March. Grabe. Ng March. After ng kasal namin ng misis ko nung February. Yun yung kinikwento ko sa'yo na 5:22 ng madaling araw, tumawag yung driver ko, sir, yung bus natin bumaliktad, tumalon sa expressway, puno ng pasahero. Boom. Yes mo, hindi ko na, paano gagawin ko? Kasi tao yung nakasakay, yung responsibility ang laki. Kasi may pamilya yan, may pinapakain yan, hindi ko kayang sagutin. Pero awa ng Diyos, alam mo, swerte. Kasi literal yung sasakyan, ito yung sasakyan. Nabali yung manibela, tumalon sa expressway, bumaliktad. Puno ng sakay, may mga buntis pa. 'Di ba? Alam mo nung pinadala sila sa ospital, sobrang thankful ko kasi pina-x-ray ko lahat, walang major Pero walang seryosong nasugat. Wala. Kaya Galing din. alam mo, sabi ko sa sarili ko, Lord, ito ba yung sign? So, March, tigil, benta lahat, compensate lahat, napunta lahat sa mga employees. tao din, no? Yes. So start ako from scratch. Yun din yung hindi natutunan ko dyan sa story mo na yan Akala kasi nung mga hindi nagninegosyo, kapag nakakita sila ng negosyante, ang inisip lang nila, buwan-buwan or kada galaw nitong negosyante na to, pera. Akala nila sobrang Sobrang laki ng cash flow. Oo, sobrang hindi nila nakikita yung laki ng responsibility, yung employees mo na lahat 60. Imagine mo 60 na families nakaasa sa desisyon mo. Hindi lang yon. Yung 60 na yun, paghahandaan mo lahat. Yun pa. Siguro yung mga may business na makaka-relate. Birthday ng anak, birthday ng asawa, binyag, lahat. Lahat as in lahat. Iba't iba, 60 yun na iba't iba pa rin yung attitude. Iba-iba. Lahat yung pakikisamahan mo.
Grabe. Pag niyaya ka niya mag-inom, nung time na yon ang iniinom nila gin eh. Oo. Tapos kalamansi, Oo. kailangan makisama. Kasi, Pinipigaan, no? yes, kasi sa isang negosyo, yung mga yan, sila yung dugo ng negosyo mo. Pag hindi dumalo yan, patay ka. So, Kumbaga yun yung isang natutunan mo doon. oo. Talagang nandoon yung kumbaga gagalaw yung negosyo sa kung paano mo rin pinapakisamahan Yes. yung mga tao. Yes. Yes. Ikaw, example, tanungin kita. Pag hindi ayos ang pakisama sa'yo ng boss mo, wala, nagtrabaho ka, let's say sa isang malaking kumpanya, hindi okay ang boss mo. O, hindi ko sinasabing malaki sweldo, yung normal lang. Di ba? Parang ang hirap magtrabaho, di ba? Alisan. Di ba? So, same. Alisan mo, worst case scenario, gagawin mo pa na masama, eh. No? Oo naman. Which is nangyayari. Totoo. Kahit nga gawin mo yung mabuti, meron pa rin gumagawa ng masama. Yun na ba yung pinaka-worst na naranasan Yes, mo yes. sa shuttle service? Oo. Yun. Yung bumaliktad yung Oo. bus. After nung sa shuttle service, saan ka na napasok nun? Nagka-family ka na nito? Kakakasal ko lang. Kakasal mo lang? February 14, 2014. Ano nangyari na nun? Ano nangyari na? March, in-stop ko Nag-stop. yung shuttle and then nag-apply ako. Ito na yung sa Hindi pa. insurance industry na. Hindi Ay, pa. Ano yan? Saan Blessing ka na yan. nag-apply? Pwede ko ba sabihin? Hindi, kahit yung siguro sa industry lang kung saan. Nag-apply ako na sa isang car dealer. Kilala yung dealership na yon. As an agent. Hindi. Saan? Operations. Oh. Oo. Naghagil ako ng sweldo ko from that time malaki na yung 50,000 eh. Hindi nila kayang ibigay yung 50, sabi na 25. Sabi ko hindi yata bubuhay ng pamilya yon. So hindi ako natanggap. Tapos nag-transition ako since may experience ako sa pagiging accountant, kahit paano naman, nag-apply ako sa isang malaking bangko din sa Makati. Hindi ko na sasabihin kung ano. Okay na sabihin. Hindi rin ako hinire. Ito yung kinikwento ko sa inyo nila sir kanina na since ang lagi kong nakakausap yung mga empleyado ko, hindi ako magaling sa English, hindi ako fluent. Pucha pre, nung time na yun, kailangan pala, sabi nung HR sa akin, you need to speak in English when I interview you. Ha? So, Pero mag-interview sa'yo, pare, Pinoy. Pinoy, oo, Pinoy, pero slang pre. Sabi ko nga sa isip-isip ko, hindi naman ako sasagot sa call. Ang ina-applyan ko is back office support eh. So, anong pakialam ko sa sagot? Well, hindi ko naman pwedeng sabihin yun sa nag-i-interview. So, out of respect, pinilit ko mag-English. So, to cut the long story short, baksak ako. Hindi ako tinanggap. Hindi ako tinanggap. Yun yung pangalawa. Yun yung pangalawa at huli. Nang na-try ako. Then, the rest is history. Yun nga sa isang... Ito na, napasok na. Pwede ba sabihin yung insurance kahit company? yung na lang basta insurance industry na lang. Okay, blessing ni Lord yung sa insurance industry. Kasi yung nag-recruit sa akin that time, di ba kakakasal lang namin? Siya yung may hawak ng group insurance ng company ng wife ko. Wow, shout out sa wife ko. Love you. Siya yung may hawak ng so binigyan ng regalo yung wife ko. Alam mo, hindi pinagtataka ko yung wife ko, hindi madaldal. Tahimik lang, pero napakwento siya nung nangyari sa negosyo. Oo. Sa shuttle? Yes. So sabi shoutout kay Ma'am Mariju. Sinabi ko na si Ma'am. Si Ma'am Mariju. Si Ma'am Mariju, yan. Siya yung manager na nag-recruit sa akin. So sabi niya, ni Ma'am Mariju sa misis ko, kay wife, papuntahin mo yung husband mo sa akin. Interviewin ko, baka gusto niya mag-insurance industry, mag-ahente. Pucha pre, alam mo naman, di ba? Pag galing ka sa pagnegosyo, tapos nag-transition ka into agent, ang concern ko, pag nag-reunion kayo, puta pare, parang anong iharap ko? Hindi, no offense sa mga ahente no offense guys pero ito talaga yung naglalaro sa isip ko parang that stigma time. no? Yun din yung stigma kasi, yes, no? Mag-ahente ka, parang mababa ka, no? Totoo naman. Totoo na hanggang ngayon. Naman, no? So, iniwasan ko siya. So, March, April, May. Hanggang sa nagsumbong na siya sa wife ko na si Bong di umaattend ng interview. So, tinawagan ako nung wife ko noon. Shoutout ulit sa wife ko, si Led Cephelin Olivenza de los Reyes. Sabi ng wife ko sa akin, tumawag sa akin, pag hindi ka nagpa-interview, pag uwi mo sa bahay, nasa labas ang gamit mo. So, wala akong choice. So, nagpa-interview ako. And the rest is history. Pero, sabi ko nga, Lord, pag tinanggap ako, ito na yung gagawin kong career. Pero pumunta ako sa isang interview, imagine nyo ang buhok ko, trasher, undercut. Di ko alam kung alam nyo pa yun before, ngayon. Trasher siya hanggang baba, kulay pula,
undercut, tapos naka-white shirt lang ako, naka-ripped jeans, and then naka-Chuck Taylor. So, kung ikaw yung mag-interview sa akin, tatanggapin mo ba ako? Yun nga, yun yung ano yun, no? Tinanggap ako. So, okay, Lord, ito yun. So, pag-uusayan ko na. So, inalam ko na lahat ng about Yung that na inaral yung about that industry. Ah. Kasi re-represent ko siya eh. Ayun. So, blessing ni Lord. Dun sa naging blessing sa'yo ni Lord na yun, ano yung pinaka natutunan mo sa industry na yun? Madami. Kung natutunan ko kaagad kung napunta ko kaagad sa insurance industry, natutunan ko yung Bago magnegosyo. bago magnegosyo, hindi mawawala yung mga negosyo ko. Kasi it taught me how to delegate, diversify, invest, protect. Diba sa negosyo, kailangan mo insurance. Para pag nalugi ang negosyo, May bayad safety ka. net, no? Pag may nangyari sa tao mo, may insurance. Hindi lalabas sa pocket mo as negosyante. Diba? Pag nagnegosyo ka, kailangan matuto ka mag-delegate. Kasi pag hindi ka natutong mag-delegate, stagnant ang business mo. Diba? Sabi nga nila, you're only as good as your expertise. Pero sa negosyo, hindi naman lahat malalaman mo. Ah, At hindi lahat expertise mo. So, kailangan mo maghanap ng tao o ng partner next. na expertise yon para i-delegate mo sa kanya with your full trust yung negosyo para ikaw makapag-focus ka naman sa pag-isip ng paano mag-grow yung business mo. Kung natutunan ko yun before, andito pa rin yung mga business ko. Diba? So, ang laki ng impact sa akin nung sa insurance Pagpasok industry. mo. Yes, kasi hindi ko alam yun. Ang alam ko, pag nagnegosyo ka, pag kumita ka, laki negosyo lang, palaki lang ng negosyo. Or kaya, balik lang lahat. O kaya, gastos. Ah, Diba? Luho. Diba? Wala yung save and invest. Wala ang ganun, hindi ko alam yun. yun din, yun din. Oh. Ganda. Diba? Kasi yun din, alam mo pre, yan din yung isa sa mga nagustuhan ko sa industry na to. Kaya ako nag-stick. Yun. Since, alam mo naman, isa sa mga pinakabata. Nga pala, kasama kita, no? Oo. Sa insurance industry. Oo. Kasama kasi kami sa insurance industry. Oo. Yun din yung reason kaya ako nag-stick. More than dun sa mga sinasabi nilang commission, ng advisor, sa bawat pagkipag-usap mo kasi sa tao, sa bawat araw na ginagawa mo yung negosyo, marami ka kasing natututunan na pwede mo ring i-apply sa totoong buhay, sa negosyo, sa maraming aspeto ng buhay. Bagay na hindi makikita kung nakakulong ka lang dun sa box na paulit-ulit. Sa comfort zone mo. Oo. Yes. Kasi sa totoo lang, mababa yung tingin ng iba sa pagiging advisor, no? Oo. Pero yung pagdating dun sa mga values na nabibigay niya, tingin ko kung magkakaanak ako pre, siguro paparanas ko 1 to 2 years, mag-sale siya, no? Dapat. Kasi alam mo, yung sa dami ng nakakausap nating tao, Oo. ang dami natin natututunan eh. Di ba? Sobra. Hindi mo na ini-expect yun eh. Makapulot ka lang ng 10% sa sinabi nung kausap mo na entrepreneur kunyari o kahit hindi nga entrepreneur eh. Matutunan, malaman mo yung story ng buhay niya. Di ba? Ang laking impact nun sa'yo. Nung naranasan mo pre ang sa mga insurance industry, sa pagbibusiness, ano yung na-realize mo about sa school? May positive or negative? Ano yung nakita mo lang? Gusto ko lang marinig yung opinion. Actually, may positive naman. Maganda yung naging upbringing sa akin sa school kasi since from Dominican school ako. Dominican. Actually, feeling ko naman sa lahat ng school eh. Kailangan mo siya sa buhay. Hindi ko sinasabi, sabi nga nila, hindi naman 100% na pag sinabi mong successful ka or magaling ka sa school, magaling ka rin sa ina. Hindi eh. It balance dapat eh. Dapat may street smart ka pa rin. Totoo. Pero kung wala ka namang aral, wala rin. So para sa akin, ano yan eh, parang mag-asawang school eh. Saka yung street smart eh. They go hand in hand eh. Kasi kung wala kang experience naman sa school, wala kang basic eh. 'Di ba? Kasi parang ang school kasi 'di ba second home mo yan eh. Yan din yung tayo magsi-shape. nilalagay eh. Yes, yan din yung magsi-shape ng ano mo eh, ng pagkatao Malaking mo. parte, no? Yes, oo naman, malaki. So very important. Kaya saludo ako sa mga teachers na nagtsatsaga sa mga makukulit, matitigas na ulo ng estudyante. Totoo, totoo. 'Di ba? Kasi kung wala sila, wala tayo. Yun din. Ako siguro kung may babalikan din ako sa pagdating dyan sa pag-aaral. Siguro yung ano din, pagseryoso din kahit papaano dun sa mga pag-take ng mga, like, sa course na lang, sa college, kung tingin mo naman na may pwede kang i-take na mas maayos na course, yun. Sana mas pinili ko din yun, para kahit papaano, ako, sa akin lang. Hindi naman. Oo. Ito Ikaw, sa'yo. bigyan kita ng ang parang trivia. Tingin mo ba accounting ang first choice ko? Hindi. Ano sa tingin mo?
Wild guess, wild guess. Sa'yo sa'yo. Oh. Tingin ko mga mga marketing, Hindi. ano? Pangarap ko maging dancer sa Japan. Oh, yes. Nag-ano ako noon sa Uso nun no? Era mo, no? Mga Hindi Japan. naman, mahilig kasi ako magsayaw. Nagpo-perform kasi ako sa school. So, dance troupe, mga ganon. So, nung nag-college ako, Siyempre, bago yan Ngayon ko lang narinig sa'yo. di ba? Oh, Kaya lang, syempre, sabi nga nila, masunurin ako sa Oo. parents ko. Syempre, panganay ka. Gusto ng tatay ko, mag-accounting ako. So, sinunod ko. Sabi ng tatay mo, pre, bawal ka sumayaw Kaya- Hindi naman Hindi na bawal sumayaw. Pero ito dapat ang kunin mo. So, nung una hindi ko naintindihan. Pero ngayon, alam mo, kung hindi ko ginawa yon, matututunan ko pa rin naman itong lahat ng to. Pero mas matagal lang. Mas Yun nga matagal. no? Yun din yung gusto ko sana may parating sa kanila, pare. Marami kasi mga bata ngayon, kahit ako nung sa age ko, nung mga bata-bata pa, maraming lesson na binibigay yung mga magulang na hirap tayong tanggapin. Tinitake for granted natin. Pero eventually, pag dumating sila sa tamang edad na... Edad natin. Oo. Oh. Doon nila marirealize na tama yung mga magulang nila. Yes. Buti na lang nakinig ako kay Papa. O sana pinakinggan ko siya. O sana sinunod ko siya. Andun yung regrets And kung di man regrets, andun yung appreciation. Totoo. Di ba? Swerte yung mga taong nakaka-realize bago sila tuluyang magkamali. Medyo masakit naman para dun sa mga taong nagkamali na tapos sa kanila naalala na yun yung sinasabi ng mga magulang nila. Pero don't look at it as parang Ending na. ending na. Kasi sabi ko nga sa'yo, it's how you bounce back from that mistakes Totoo. That will define you. Di ba? So, at the end of the day, kung meron man dito na nag-struggle, yung ngayon pa lang na-realize yun, dapat nakinig ako kay Papa. Don't worry, kasi you still have time. Di ba? Dapat nga maging thankful ka kay Lord kasi nararanasan mo na yan ngayon. Di ba? You will gain from that experience. Galing. Di ba? So, dapat positive lang natin. Pare, nabanggit mo si Lord. Gusto ko lang malaman. Pare, ano yung relationship mo kay Lord or nasan si Lord sa buhay ng isang Clifford Ray de los Reyes? Number one, sinasabi ko rin to sa team. Kahit may schedule meeting tayo, pag ang reason of your absence is because of your religion, worship, kasi iba-iba naman tayo ng di ba? Wala kang dapat ipaano. Okay lang, unahin mo yon. Number one si Lord, family, career. So, nasan si Lord? Family, career. Nasan si Lord? Number one. Galing. Yun. Thank you. Mabalik tayo dito sa last natin na pag-usapan, Sun Life, no? I mean, insurance. Ay, binanggit mo last na natin na pag-usapan. Cut na lang natin mamaya. Last natin na pag-usapan yung sa insurance industry mo. After nun, ano yung mga bagay na pinasok mo na? Sa present, ngayon. 2014, agent ako. And in 2016, na-promote ako into unit manager. Blessing kasi nakakapag-lead ako ng team. And then yung learnings ko, na-advise ko sa team. Di ba? And then after that, ito nga, yung nagbuo kami ng corporation, mga trusted friends ko. Yan, so... Pare, sorry, maputol ko lang. 2014 ka nagsimula dito sa insurance industry. So, simula ngayon, naka 12 years ka na. Oo, ngayon June, 12 years ako. Believer ka ba before? No. Hindi. Paano ka? Paano ka napaniwala? Nung nandito na ako. Sa anong specific scenario na parang, shit, totoo pala to? Ano yung sinasabi nila na yung purpose? The purpose of life insurance kasi talaga is to protect. Tama nga naman, paano kung may umaasa sa'yo? Tapos may mangyari. Nagkaroon ka na ba successful claim? Oh naman, marami. Ano yung pinaka isa na hindi mo malilimutan? Estudyante. Group Estudyante insurance. yung client mo? No. Group insurance, school yung hawak ko. Oh, school yung hawak. Ito ang story niya nakakatawa. Kasi nung nag-talk ako sa school, may isang parent doon na kumukontra na hindi raw kailangan ang group insurance sa school, dagdag gastos. Tapos ang nangyari, nung nag-outing sila, yung anak pa niya yung namatay. 'Di ba? So yung first ever claim ko. Magkano? Like, malaki rin, nasa around 300,000. Yung nakuha ng family. Kasi, oo. Although, sabi nga nung parents sa akin, ito lang ba yung value ng anak ko? Sabi ko, hindi ko siya masagot, binigyan ko na lang siya ng Bible verse, hindi ko na maalala yung Bible verse. Pero, isa sa mga tumatak talaga sa'yo. Oo, pare, sakit nun. Kasi never naman nangyari na, di ba, na nauuna ang anak sa magulang So, tapos, siya pa yung talagang hindi
yung alam mo yung hindi talaga siya gano'n ka-believer sa insurance. Oo. Dagdag gastos ng time. Pero ano lang, ang nakakatuwa lang ang buhay kasi hindi mo alam yung mga puwedeng mangyari. So, sa lahat ng claims ko, yun yung talagang hanggang ngayon mabigat. Kasi estudyante pare. At ito pa ha, yung estudyante na yun, yung anak niya na yun, is a miracle baby. Nagkaanak siya during yung years na dapat na hindi na siya So parang pinahiram lang talaga sa kanya ni Lord. Masakit Pinarap pare. na. Sakit nun. Grabe. Ayun. Pare pagdating sa mga ganyan or sa estado mo ngayon, ano yung isa sa mga prinsipyo mo sa buhay na tingin mo nakakapagpatayo pa rin sa'yo ngayon? Actually madami. Madami akong prinsipyo sa buhay. Pagdating sa family, siyempre boss si misis. Alam matik naman yun, Number di 1 ba? yan, boss me. Yes, best friend ko si misis. Lahat ng problema ko si misis, di ba? So gano'n, saka sinabi ko sa'yo, Lord, pamilya, Oo. di ba? So sa buhay gano'n. Pwede sa trabaho? Sa trabaho, very important sa akin yung ano yung kultura, values ng tao. Kasi pag nagpasok ka ng isang tao na hindi align sa values mo, sa culture mo, hindi kayo magkakaigi eh. So hindi ka magsa-succeed kasi hinihila ka niya pababa. So might as well let go na lang and move forward. Hanap ka na lang ng iba na mag-align sa values mo. Kasi may mga vision tayo eh. Example, itong event na to. Kung hindi mo kadikit or hindi kayo pareho ng vision Hindi align, no? ninyo, Nila, no? hindi magsasucceed to. Laging merong isa din nakokontra na ano mo yon, hindi man lang sinubukan pero nakakontra na. 'Di ba? So dapat Bagay. align sa trabaho ha, trabaho 'yan. Saka ang hirap makipagtrabaho sa taong hindi mo kasundo. 'Di ba? Sobrang naman. hirap. Pagdating sa personal pare, pinaka lagi mo sinasabi sa sarili mo or nakatatak na sa'yo, Don't quit. don't quit. Huwag kang mag-quit. Lahat ng dumarating sa buhay mo, kaya mo lampasan. Kasi hindi naman ibibigay sa'yo ni Lord kung hindi mo kayang lampasan eh. Yun nga. Pag mabigat ang binigay sa'yo, ang lakas ng tiwala sa'yo ni Lord. Bakit? Ganun ka kalakas. 'Di ba? So wag kang susuko. Na napatunayan ko rin naman sa storya mo. Yung sa shuttle, no? Ay kung sumuko ako. Oo nga, no? Isipin mo nalampasan mo yun, di ba? Oo naman. Kumbaga, hindi lahat ng tao tingin ko. Hindi lahat ng tao nung Kakayanin at yung that ganun. age, Oo, pare, anong edad mo nun? 30. Going 30, March eh. Nung tumaob yung... Yes. So, feeling ko at yung 30 years old, hindi dapat na-experience yung ganung problema. Totoo. Pero thankful ako kasi dati tanong ko, Lord, bakit ako? Bakit ako? Alam mo nung nalampasan ko, hindi naman sa pag-aano, pero lahat ng problema ngayon, parang iniisip ko wala nang bibigat pa dun eh. Di ba? May Parang mga ganun tayong problema, pare. May mga ganun tayong problema na talagang grabe yung pinagdaanan mo. Tapos yung mga sumunod, parang eventually, parang kaya mo na lahat. Tatawanan ko na lang, oo. Parang, alam mo yun, dali na. Galing. Pare, pagdating dun sa sabi mo na nag-start kayo ng corporation. Okay. Ano naman yung, nasang line siya ng business naman, kumbaga? Pwede ko i-plug? Pwede, pare. Okay. Go, plug mo. Yung corporation namin is Finman Business Consultancy Corporation. So, ang kinikater namin na services is accounting services, yung pwede kami maging accounting ninyo, mag-input ng mga records ninyo, kami na yung maging accounting ninyo. Mag-file ng tax returns sa BIR, i-represent din namin yung client namin sa BIR kung may problem. Meron din kami accounting system para sa mga negosyante para kung kahit nakabakasyon ka, kita mo yung status ng business mo, ano yung nagiging entries, ano yung nagiging sales, may pumasok mga inventory, real time. Diba? And then, meron na rin kaming HR services. So, yung mga companies dyan, pag ayaw yung mamroblema sa hiring ng mga employees, leave that to us. Kami na yung mag-hire. Third party kayo. Yes. Parang agency, parang naka-outsource. Diba? Ganda. So, ayun. Yung parang business. Nauulit mo yun eh. Ano yung isa sa kinakatuwaan mo dun sa business nyo? Like, paano ka na-inspire na pasukin yung ganung business? Actually, hindi talaga eh. Kasi, ang hindi talaga, biglaan. Ang may plano talaga nito, yung president and CEO ko. Saka yung friends niya, si Jom. Shoutout kay Jom, president and CEO ng Finman. So, idea ni Jom, ni Christina,
ni Clark, and then ni Marco. Magkakaibigan. Yes. Oo. To put up an accounting firm. Diba? Nabanggit mo kasi sa akin pare yung purpose mo. Kung bakit doon pagdating doon sa mga tax, di ba? Kasi may experience ako before na hindi inayos yung filing ko ng tax. Isa sa mga naging sakit ng ulo mo sa negosyo. Oo, alam mo yung imbis na nagfo-focus ka sa growth ng negosyo mo, darating yung BR, i-audit ka, di ba? Hassle. Pag Yun. wala kang alam, kakabahan ka. So walang ganon. So hindi maganda yung experience ko sa ganon. Kaya sabi ko, pag nagtayo tayo na accounting firm, we'll make sure na malasakit yung ibibigay natin sa kliyente natin. Ang focus lang ng kliyente namin is to grow the business. Let that part kami yung mag-handle. Totoo. Diba? Subuko yan. Kasi isa ako sa mga kliyente ng Finman. Wala kang ibang gagawin kundi magbayad. Retainers. No? Yeah, Retainers yeah. fee. Yeah. Yung the rest, sila na yun. Wala na kayong problemahin na baka ma-audit yung negosyo nyo. Wala na. Or baka magka-problema sa BIR. Kasi isa yan sa mga no? Isa yan sa mga madalas na nami-miss na naman. gawin no ng mga nagsisimulang negosyante, di ba? Yeah. Yun. And which is very important kasi Sobra. sabi nga nila dapat magbalik ka sa bayan. Well, wag nating isama yung political issues pero wala, obligasyon eh. So kailangan mag-file ng tax mo. At Totoo. dapat tama. Di ba? Yun. Para pagdating doon, ano pa yung ibang nagiging sources ng income mo ngayon? Bukod sa insurance industry, yung sa Finman. May mga paupahan ako. Mm. May Nasaan siya? Binyan, may isa ako sa Binyan and then 3 sa Lipa. Mm. So ano yun, natutunan ko rin kay Sun Life yun. Do not put your eggs in one basket. So dapat meron kang passive income. Although binabayaran pa rin naman siya, pero yung rent niya pays for the amortization. So eventually, pag natapos naman yung amortization na natapos sa pag-ibig, akin pa rin yung property. And ang maganda kasi sa property, correct me if I'm wrong, pero wala yata ako nakita ang property na bumaba yung price, yung market value, laging tumataas. Kumbaga isa ka rin sa mga nakaka-appreciate din Hindi talaga. hindi ako believer nung time na yan dati. Oo. Yes. Mm. Nung nasa Sun Life, nasa insurance industry ko lang natutunan lahat yan. Siyempre, may mga namimit ako na, alam mo yun. Ayun. Nakapag-inspire sa'yo. So yun yung mga sources ko of income. Pagiging agent pa rin sa insurance industry, unit manager, and then pagiging major stockholder ng Yung Finman. sa Finman. Yes. And then yung sa paupahan. Ayun. So ano lang, sakto lang. Ano lang tayo. Komportable, masaya lang tayo. Yan Oo. Yun yung sagot mo, kumbaga. Oo. Na binatanong, no? Meron kasi tayong isang tanong kay Sir Clifford na, Sir, paano kayo yumaman? Yun. Yun naman, sa mga hindi nakakaalam. May sagot ako dyan. Oo. May sagot ako. Tanong din ang sagot ko dyan. Paano ka matututo mag-bike? Paano ka matututo? Paano ka matututo mag-bike? Sige. Yung 2 wheels Ako, nagsimula ako nun, may balancer eh. Wala nga yung tatay ko eh. wag mo palalimin. Mababaw lang. Ikaw, pare. Ikaw. Tingin ka lang sa malayo. Gawin mo lang. Yun lang yun. Di ba? Masisemplang ka ba? Masasaktan ka? Oo naman. Parte ng buhay yun. Pero eventually matututo ka. Ganda, pare. Di ba? Galing mo dun pare. Parang sa'yo ko lang narinig yun Meron pa. Hindi lang yan. Kung hindi, yung iba hindi marunong mag-bike, marunong ka mag-basketball. Paano ka tuto mag-basketball? Mag-shoot. Kung hindi ka nag-shoot. bola. Bola. Kung hindi ka nag-shoot, nag-aral, matututo ka? Hindi. So, ang ibig ko lang sabihin dito, gawin mo. Yun, Nanonood ka ng Naruto? Anong ginagawa ni Naruto para matutunan niya na mabilis yung skills? training, no? Bukod sa training, mas maganda yung kanya. Kage-bujin technique, di ba? Multiply. Tapos, mas mabilis siya nagkakamali. Pag mas mabilis siya nagkakamali, mabilis siya matututunan. Fail fast. Mas madalas ka, mas mabilis ka magkamali, mas mabilis ka matututo. Yun ang pagkakamali ko. Ang tagal kong natuto. Kaya ngayong edad ko nasasabi na masaya at komportable ako. Pero sa edad mo ngayon, sa mga sinasabi ko, mas maaga mo matututunan yan. Kasi sinasabi ko na sa'yo yung mga pagkakamali na pwede mo maranasan. So, hindi mo na maranasan. Yung sagot Anticipate. mo, no, sa tanong. Do it lang. Gawin mo lang. Huwag kang matakot. Take the risk. Di ba? Wala namang negosyante na nag-fail. Lahat naman ng negosyante nag-fail naman yan once in their life Di ba? Kung di mo gagawin, ang sagot, naging no. Di mo alam. Di mo alam. Oo nga naman. Yan. Yun lang. Ganda. Okay na? Okay na tayo? Oo. Yun. Gusto ko lang sabihin yung sa tanong na paano kayo yumaman. Malawak siya no? Pare.
Very subjective. Sabi nga Subjective. nila, sir. Yan. Very subjective. Subjective. Para Talagang isa para lang siyang siya sa mga, success. yun. Diba? Success, lagi ko sinasabi pag nagtutok, di ba? Ang success kasi ng tao is personal. Yung success ko, maaaring hindi success sa'yo. Success mo, pwedeng hindi sa akin. So, I cannot judge your success. I cannot Oh. judge your wealth din. Kung sa tingin mo, mayaman ka na. Oh. By all means, mayaman ka. Di ba? So, it's very subjective. Para siguro last question ko na. Anong mayaman sa'yo? Kumbaga, kailan mo masasabing mayaman ka na? Sa buhay. Gagaya nung kanina. Pag komportable ka sa buhay, masaya ka, peace of mind. Yun ang hindi mo Isa sa pwedeng... mga- Oo naman. Ang hirap matulog na wala kang peace of mind. Di ba? Yun ang hindi kayang bayaran eh. Stress ka, gano'n. So pag nakuha mo na yun, para sa akin ha, komportable ka. Ang ibig ko sabihin ng komportable, to elaborate further, is nakakakain ka ng gusto mo, na nagagawa mo ang gusto mo, nabibili mo kung gustuhin mo, hindi ka hirap, masaya ka, di ba? So, ayun. And then may peace of mind. Importante. Tama. Di ba? Peace of Yun. Yun lang. Pare last message mo sa mga kabataang Batanggenyo at Batanggenyo na nanonood sa atin ngayon. Saan man makakabot tong video na to? Oh, malayo to pre. Kasi nakita ko kayo na parang international na yung ano natin eh. Yung live natin eh. So sa mga nakikinig, sana kung may pangarap kayo, ano nyo, gawin nyo, i-push nyo para pagdating ng araw wala kayong regrets. And very important din, siguro yung delegation. Find people that you can trust, di ba? That you can delegate some of your load para makapag-focus ka sa ibang bagay, like to grow the business, your family, your worship, your church, di ba? So, and of course, para kagaya nito, kung busy ka ako dun sa business ko, tingin mo ba nandito ako ngayon at nakakapag-share? Di ba? Dahil shoutout sa mga business partners ko, kila Jom, Christina, sa wife ko, kay Clark, kay Marco. Kaya nandito ako ngayon, nasi-share ko ngayon yung mga experience ko sa lahat. At sana, maraming maging komportable at an early age sa buhay. So, yun lang. Thank you sa opportunity. God Galing. bless. Salamat, no? Salamat kay Sir Clifford sa pag-share niya ng buhay niya sa atin and sa mga karanasan niya. Maraming salamat, wala kang pinagdamot sa amin. Basta ikaw. Para nakakatulog ka ba ngayon ng maayos sa gabi? Oo Nakakatulog ka na? Mayaman ka. Oo naman. ka na. Thank you. Mayaman na. Thank you. Mayaman. Salamat ulit. Thank you. Salamat. Ay, Ayun, question. Q&A tayo, pare. Sige. Sa mga gusto mo. Sasat muna. Shot mo na. Cheers muna, cheers. pare. Cheers. Oo, tama. Oo. Kapag yaman tao, para babae. Yun. Yes. Pare, wala na ng negosyo, pare. Wala na ng negosyo raw. Ano yung Puta, hirap. Galing. Hirap. Yung question mo, pare, pangmalakasan to, pare. Yun yung mga question ng Bayan, mga pare. yung mga Oo. binabayaran, di ba? Siguro yung unang gulong yun si Lord family. Family, nasa unahan eh. Di ba? Sila yung magli-lead sa'yo eh. Alam mo yung sa likod na gulong kung sino yun? Yun yung mga sumusuporta sa yung tao. Like sa business ko, yung mga business partners ko. Sila yon. So, kung saan na din na yun, ang kantuhanan, ang kadena, nakakamit sa likod. Yes. So, yung supporting. Na-predict ko na yung tanong mo. Para umandar. Yes, hindi. Alam mo yung kadena kung ano yan? Yan yung values. Para magpatuloy din. Yes. Values, yung values, okay sa tao. Yes, with the right person, tapos si Lord, family mo. Yes. Pansin mo sa bike, sir, kahit anong pilit mong direksyon, pag minsan na out of control ka, hindi ba parang si Lord yung nagsasabi sa'yo na
Kahit gusto kong kumaliwa, bakit bigla akong napakanan? Diba? Ano yung nobela? Ikaw yun. Oh, kasi pwede mong i-break eh. Ayaw mo na eh. Di ba? Let go. Let go and let God. Woo! Diba? Putang hirap niya yan. Magtanong. Yun, next. Woo! Maraming salamat sa iyong katanugan, paring mungga. Talagang Tinuloy. tinutuloy yung bike eh, no? Siguro para sa akin yung pedal. Dalawa eh. Kasi yung pedal, feeling ko, yun yung reason bakit ka Tama. Same. bakit mo tinutuloy ang buhay mo eh. 'Di ba? So, sabi nga na subjective 'yan eh. Para sa akin, ba't ko tinutuloy ang pagpedal ko? Para sa pamilya ko. 'Di ba? Para sa pamilya ko. Sila yung pag down ako, nadapa ako, nadapa ako, nabuwal yung bike ko, nasemplang ako. Sila yung iisipin ko eh, na hindi, continue ko, ipedal ko pa. 'Di ba? Kasi may goal ako para sa kanila. So, 'yun. Sana wag na yung ano ha. Para yung upuan kaya. Yung upuan kaya. Oh, kumo, Diyos ko, bike. Pare, gets ko yung course mo ba sa family ba? Sa gulong sa unahan. Oo. Ano yung sa kanan? Ano yung tampo sa kaliwa? Para din sa support system. Ano yung Sig- para yung siguro kailangan, yung sequencing nun, kasi hindi ka naman makakapag-bike ng parehong, yung, Sabay. pwede, pero mahirap. Sa circus yun eh. Sa Diba? circus lang yan. Siguro para sa akin, may ko-correlate ko sa consistency. 'Di ba? Sabi nga nila, pag may, siguro ano lang niya sa akin na at the end of the day, kahit umangat yung apak mo, bababa ka pa rin eh. So kailangan balikan mo kung ano ka eh. Marunong ka lumingon sa, alam mo yung parang gano'n sa pinanggalingan mo. Galingan. Kasi at the end of the day, Stay grounded. bababa ka eh. Tuturuan ka ni Lord maging grounded eh. At kailangan mo maranasan yung pagbaba para tumaas ka. parang ano sa ano, parang tinatapakan ko nun ay Oo. Yung ano, yung mismong pedal. Yung mismong pedal. Siguro yung mga yung support system mo. Kasi kung wala yung pedal, hindi ka makakapag-bike eh. Aside from siguro sa kumpanya ko, siguro yung tao, 'di ba yung mga tao ko yung huling-gulong kasi hindi naman aaahon niya kung wala silang support nila. Siguro yung pedal, yun yung mga ibang tao na tumulong at nagtiwala at naniwala sa akin. So sila siguro yun. Ano? Sige. Pwede pare. Pwede. Panalo. Pwede. Babalanse mo, no? Tama. Okay yun. Galing. Pare, buti hindi sasakyan na naging example mo. Mas mahirap Daming pre. person Ang daming sasakyan, pyesa nun, pare. pare. May makina pa. Tapos manual pa. Manual Pare, pa, may no? clutch yun. May ano. Oo nga, buti na lang kamo pare. Nagbabike ako ngayon. Kaya Oo kahit nga, pa ano, paano, May BMX sila maggamay. May BMX Oo. sila. Galing. di ba? Salamat sa tanong. Salamat. Wag ng bike. Next na. Full charge na e-bike naman. Oo, full charge. Ba't yun gusto mo din first, diba? At baka no, mas straightforward ngayon, diba? At the end of the day, kung magtutuwa ka na, so may mga gusto kayo, pero Oo. What if, no? Oo. Regrets. Baka nasa Viva Max ako ngayon, no?
Wala actually, wala. Kasi sa trabaho namin sa insurance industry, may mga events kami like Christmas party. Nakakasayaw kami. Nakakasayaw kami. 'Di ba? So, nagawa ko rin sa Sa ibang paraan sa nga ibang lang, no? paraan lang, sa ibang Sa industry. ibang field. Yes, nagagawa namin. Oo. So, yun, wala akong regrets. Yes. Mabait ang mga boss namin kasi. Oh. Shoutout sa mga boss namin. Shout out. Kaya pag gusto dito. kaya pag gusto niyong pumasok sa sa pagiging insurance agent, hanapin niyo yung branch namin, PM na lang kayo. 'Di ba? Ayun. Thank you. Yan. Kenneth. Ayan, sige. Sinabi nila. Service level question lang. Opo. Opo. Delegation. Kailangan mo i-delegate yung ibang ginagawa mo sa ibang tao na expert doon. Okay. Follow-up question. Kasi, reason ko yan right now, nasa work. Somehow, ito project ko na huli. Punta pa. Saka Oo. Yes. kasi time, ako na sa linya na gusto ko ba talagang i-push totally dito sa, kaya nakakasilit ako dito sa kanalin ko kasi currently employed ka, at the same time na, ano mo yun, ano mo na, Yes. yung mga positive experiences ni Paul, kapag match yan. So, yung transition dyan, papunta din sa, so tingin ko nasa perfect po. Lang, time po ngayon tuloy. Yes. Pero alam ko na marami pa akong kailangang matutunan. And then yung business ko, tanggap ko sarili ko na hindi ako expert doon. That's why pansin mo, sabi ko kanina, meron kaming president and CEO na siya yung nagmamando, nag-ooperate. Kasi tanggap ko sa sarili ko na that's not my expertise. Dito lang ako sa likod. 'Di ba? So, like sa mga paupahan, actually mahirap magpaupa. Kasi pag may problema, 'di ba? Kailangan mo puntahan. Pero paano ko magagawa 'yon? Meron akong tao na in charge doon. Na part of the upa, siya yung nasa kanya. 'Di ba? So, na-delegate ko. Kaya nagagawa ko yung ibang bagay, nakakapag-isip ako ano bang pwedeng gawin natin, ano bang pwede pang ibang business, ano bang pwedeng maging growth ng business, 'di ba? Ano pang pwede nating gawin, pwede nating itap. Totoo. Ba? So, meron akong free time because of delegation. Pero sabi nga nila very may thin line diyan sa delegation eh. Kasi paano kung mali yung delegation ko? Dapat meron kang para sa akin meron akong 3 hinahanap sa tao eh. 3. Dapat okay yung value niya. Connect kami ng value niya, values. Smart. And then siguro yung pangatlo, dapat driven. Which is the exact traits nung president and CEO ko dun sa company, sa Finman. Very siya, driven. Values niya, nagkakatugma kami. And then, ang galing niya mag-project ng possible na mangyari. Kahit di niya masolusyonan, sinasabi niya kagad sa akin, "Sir, paano pag ganito yung nangyari?" So, nabibigyan ko na siya ng input. So, very important ang person. Mahirap lang magtiwala, sir. It's hard to let go. Kasi ang business kasi parang, pag nag-start ka ng business like the apparel, baby mo yan eh. Di ba? Kailan, di ba, sir? Darating ang time na pakakawalan mo rin naman ang anak mo eh. Same with business eh. Di ba? You have to let go eh for you to prosper eh. Di ba? And for the business to grow din. Kasi minsan, kadalasan sa business, ba't kaya hindi nag-grow yung business?
yun pala, tayo yung dahilan. 'Di ba? Kasi nare-restrict na yung business sa'yo eh. Hindi mo na kayang gawin lahat, nade-delay. Hindi mag-move forward. Sir, hindi natin nabili yung aircon kasi ang tagal mo magpirma ng signature. Naku, pasensya na kasi ang dami kong inaasikaso. Why not delegate that task to other persons para mabilis ang flow ng business? 'Di ba, sir? Ayun. Thank you po. Para siguro dagdag ko lang din doon, no? Siguro maganda rin na maipa-realize natin sa kanila na yung environment kasi na kung nasan tayo employed, no? Kasi isa sa mga bagay na thankful kami, lalo siya, na may anak siya. Ang maganda kasi dun sa insurance industry na kung nasan kami, may freedom talaga ng time. Di ba? Yes. Yun yung maraming reason na mga kagaya niya. Kaya pinipiling pumasok doon. Bukod sa nakakapag-handle sila ng ibang business, nakakasama nila yung anak nila. Bagay na hindi na ibibigay madalas na pag-employed ka. Pero merong impression dyan, pre. Di ba pag sinabi nilang hawak mo ang oras mo, literal na hawak mo? Kasi ang tao kasi ganito. Siguro makaka-relate kayo. Hindi ba pag naka-zoom ka compared sa real face-to-face meeting, pag naka-zoom ka, ang Zoom hirap meeting. mag-pay attention eh. Kasi ayan yung kama mo, masarap humiga. So sa trabaho namin, you still have to be disciplined eh. Yung sinasabi namin na hawak mong oras mo, hawak lang namin yung paano namin i-schedule yung oras namin. Example, nung ahente ako, Monday, admin work ko yan, and then calling ng prospect. Tuesday, Wednesday, Thursday, yan yung setup ng appointment. Field ko. Friday, Saturday, Sunday, wala akong work. Bahay lang. Tapos yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday na yan, half day ko lang lahat ginagawa yun. So yun yung sinasabi namin na hawak mong oras mo. Hawak mong oras mo in the sense na ikaw ang mag-i-schedule sa lahat ng ano mo. Hindi yung iba kasi ang nangyayari, hawak ko oras ko. Ano nangyari sa araw mo? Wala. Dalas ko yan. Di ba? Dalas ko yan. Yun yung isang bagay na naturo sa akin ng industry. Disiplina. Yes. Kailangan may disiplina ka talaga. Oo. Yes. Oo. Yes. Kasi hindi ka, di ba sabi nga nila, sir, paano ka ba, ito dagdag lang, andito na rin ako. Paano ka ba kikita ng pera? 3 things. Time, money, people. Pag binigay mo time mo, yan yung employed ka. You're giving your time para magkaroon ka ng sweldo. Pwedeng sapat na sa'yo yon, comfortable ka. Money. Yung kinita mo sa pag-negosyo mo dahil binigay mo yung oras mo, magtayo ka ng sarili mong negosyo using that money. So, meron kang another income. Dito papasok yung third. That's people. How will you leverage people? That's delegation. You hire people na mas magaling sa'yo, laging mas magaling sa'yo, sir. Dapat, huwag kang mag-hire ng tao na hindi na mas magaling ka. Laging mas magaling sa'yo. Kung hindi man magaling sa'yo, develop them to be na mas magaling sa'yo. Laging ganun lagi ang mindset. Develop ko si Ven na dapat mas mahigatan ako nito. Diba? Laging ganun. Kasi pag gumaling siya, he can do the decision making dun sa company mo. And then you can focus on some other things. Ayun. Thank you sa question. Thank you. Salamat sa tanong. Ako may tanong ako. Taga nila ako. Ayun, si sir. Ay sir, sige po. Sige po. Sir, question. Isang technical na ano your name is Yes. Yes. Ilagay. Mag-diversify. Okay. Very crucial yan, sir. Kasi pag you do it too early, baka ma-sacrifice naman yung para sa family. Kasi ang pinag-usapan natin money eh. Before you diversify, you should have money. Extra money to diversify. So, unang-una, you should know your numbers. In a monthly basis, magkano ba expense ko? Magkano ba dapat yung emergency fund ko? Magkano ba dapat yung insurances ko and everything para ma-secure yung life, health, magka-emergency, mawalan akong trabaho, buhal yung family ko. Tapos mag-set aside ka ng a certain amount na ito yung for business, for other investment,
for diversification, pambili ng property na ipaparent mo. And then when na-target mo yung goal mo, kasi hindi ka naman Tama. magda-diversify kung wala kang amount. Like, let's say, gusto kong bumili ng property para paparenta ko, dalawang mako-compute mo yun kung how much ang cost, ipunin mo yon. Pag naipon mo na yon, that's the time to diversify. Some people might tell you na, hindi, mag-loan ka sa bank. Diba? Make sure lang na pag maglo-loan ka sa bank, enough yung papasok na income sa'yo, additional income, to pay for that. Lagi mo i-consider, ako kasi lagi akong yung risk management, iniisip ko lagi na what if mag-fail? Makaka-move forward ba ako? Mabubuhay ba ako ng ilang buwan? Lagi akong what if it fail? Kasi sabi nila, okay maging positive. Kaya lang, ang hirap maging positive pag meron kang anak, may asawa ka eh. 'Di ba? Laging nasa isip mo na dapat planado eh. So, to answer your question, dapat nakaset aside. And dapat stable kayo. Stable kayo. And pinag-uusapan ninyo every decision. Kasi, yun nga, sabi ko nga, kapag hindi ka suportado ng partner mo sa mga decision mo o sa gagawin mo mga business and everything, 100% it will fail. Kasi uuwi ka, hindi maganda yung business mo. Ano sabihin ng asawa mo pag hindi walang support? Sabi ko na eh. Sabi ko na, tigilan mo na yan eh. Diba? Versus, sa suportado ng asawa, okay lang yan. Okay lang yan. Kaya natin gawa ng paraan yan. Maliit na bagay. Diba? So, yun siguro sir, to answer your question, that's the right time. You should know your numbers. Pag may enough na, diba? That's the time na you diversify. Yun. Sana sir nasagot ko yung question Thank mo. you so much po, sir. Thank you, so sir. much. Ayun. Yun. Ilan taon ka na daw? 42 na po ako, ma'am. Yes, 42 na po ako. Yeah. Oo. Oo. Kaya ako nakakap, ma'am. Kasi mataas na yung hairline ko. Oo. Yeah, Oo. sakto. Yun. Sige, sir. Sige. Naku, baka ano to, pre? Bro, hamat ganito. Failing yung business, pare. Silang natin. Hindi naman lahat ng negosyo. Lumilipad. Yes. Na failing. Parang may salad eh. Parang yung gagawin din eh. Yung solusyon na dyan na yan. Yung paring control sa isip. Kasi ang utak natin, Oo naman. Naglalaro yan. paano mo sinesentro Nadasal ako kay God. And then tinitignan ko yung asawa ko sa yung anak ko. Yun lang. Yun lang, sir. Yes, simple. So, simple lang, sir. Salamat, pare Mungge. Thank you, sir. Yun. Paano? May tatanong pa, pare? Wrap up. Yun na. Salamat. Pwede ba mag-plug ulit? Plug ulit. Plug, mga gusto mo i-plug, pare. So yung business namin, so Finman Business Consultancy Corporation. So pag may kailangan kayo na services with regards to accounting, filing ng tax, accounting system, hiring din, meron din kami hiring ng HR services. So message nyo lang kami. Andito yung Lagyan natin. yung contact number dito. So yun lang, salamat sa event na to kasi binigyan ako ng opportunity to share my experiences na sana naman makatulong at madaming magkaroon ng negosyo dito, 'di ba? So ayun, thank you. Invite mo yung possible next guest natin, pare. Yung possible guest, yung guest na sunod. Okay. Never. Yung guest na sunod Mas malayo yun, pare. From Bulacan. Actually, yung next guest ni Ben Winner, ako nag-recommend sa kanya. Kasi kung ako yung nasa likod, siya yung nasa harap. Okay? So, mas magaling to sa akin. Saka mas bata to, 33 years old. Mas bata. Yes.
Nireveal mo na, par. Hindi, surprise. Mas lamang lang ako naman 2,000 dito. Yan. Pare, oo. Pero abangan nyo yun, Yun. And, syempre, ito. Okay na yan? Okay na. Pa-vlog ka pa? Nana? Ayan. Ay, meron pa. Pag merong gusto pumasok sa insurance industry, ayan, so, message nyo lang din kami. Mabait kami, boss. Turuan namin kayo magnegosyo. Yun lang. Thank you. Thank you. Yan. So, yun lang naman. Gusto ko lang magpasalamat ulit. Syempre, sa mga sumama sa atin ngayong gabi and kay Sir Clifford, maraming salamat, pare. And yun lang. Like and follow, Ben Winner. Mungge, maraming salamat. Yun. Thank you. God Thank you bless. so God much. bless. Thank you.